welcome sa ating pong self-celebration. Sino po sa iyo excited? Hallelujah, grabe, ang init, no? Purihin ng Panginoon, masarap po talaga na nasa presensya ng Panginoon, no? Yung bang lahat ng bahagi ng ating katawan talagang, kasi alam niyo po ba, mga kapatid, listen, ito pong katawan talaga natin na to, hindi ito pang kaaway, pang kay Lord do eh. Kaya pag ito po talaga ay inilalagay natin sa presensya ng Panginoon, nag-aapoy. Hallelujah. Bakit? Kasi ang walang apoy, sabi nga po, ang tunay lamang daw po, no, na buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon ay yung may apoy. Kaya po kung nararamdaman mo ba yung init diyan sa katabi mo? Hallelujah. Kung nararamdaman mo, apoy yan. Hallelujah. Praise the Lord. At salamat dahil meron tayong place. Ang tawag po dito, fireplace. Okay, di ba? Kasi alam niyo po, di ba, gano'n nararanasan natin eh. Kahit gano'n tayo ka on fire, pag ikaw nag-iisa, sabihin mo nga, nag-iisa. Yan. Alam niyo po, alam ko yung mga kwento ng mga nag-iisa na yan eh. No? Pag mga nag-iisa yan, ano yan? Nanlalamig. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Pero di ba, ito maganda mga kapatid, may araw tayo ng linggo ngayon na tayo ngayon sama-sama. Amen po ba? At ibig sabihin, pag nagsama-sama ang mga baga, tama, mga uling, no? Ito may katabi mo, mukha bang uling yan? Parang meron ako nakikitang uling dito eh, no? Alam mo, maganda sa uling may pag-asa yung basta nasa apoy. Pero pag yan wala sa apoy, uling lang yan. Mandudumi yan, di ba? Pero pag yan, nasa apoy, nako, kailan ba yun? Nung kami po, nung Friday, kami po ay nag-celebrate dito po ng birthday ni Greater. So, kami po yung naglitsyon ng naglitsyon po kami ng manok. Hallelujah. Naglitsyon po kami ng manok. Alam niyo po ba, no? Talagang pag may init, tsaka pag may apoy, pag may baga, nakakaluto. So pero po nakita ko yung baga pag wala pong apoy, yung uling, di ba? Pag walang baga 'yon, maitim. Tapos hindi mo pwedeng hawakan, pag nahawakan mo, madudumihan ka. Okay po ba 'yon? So praise the Lord. Tayo po ay may celebration ngayon. Sabihin mo nga sa katabi mo, mukhang ikaw yung kausap ni pastor. Sabihin mo sa katabi mo, pabaga ka na. Iba kasi sa inyo, puro pauling eh, di ba? Kaya pagdating sa church, pagdating kay Lord, dumi-dumi, pero don't worry, kaya ka nga narito ngayon. Kaya sabihin mo, buti na lang andito ka. Yeah. So, shout out po sa aming mga primary leaders. Kamukha ng binanggit ko sa prayer kanina, no, this won't be possible kung wala po yung mga primary leaders, men and women po namin. No? Kasi ang celebration po mga kapatid, ito po yung example na ibinigay ni Jesus after the resurrection. Iba po, siya po ay kumuha ng tinapay, piniraso po niya yon, ibinahagi niya doon sa 11 disciples and sabi niya, do this in remembrance of me. So, ang tawag po doon ay Holy Communion. No? Kaya po ang sarap mga kapatid. Yung ibang, kung ikaw man talaga ay nag-i-struggle sa buhay mo, whenever na tayo nagsasama-sama sa presensya ng Panginoon, nararamdaman mo no? That there's part of you, there's something inside you na talagang ikaw, kasi nga, you have already received Christ. And alam mo, this is the place you belong. Amen po ba? Hindi sa GMA. This is the place where you belong. It is where the presence of God is. And then yung po talaga yung kahalagahan kung bakit po merong communion. No? Na yung mga alagad po doon, sila po ay nabahaginan at sila din po ay nagbahagi. Imagine niyo po, lahat po tayo dito mga kapatid, no? Na tayo po ay nababahaginan, true cell group po talaga yon. And one day, ikaw naman ay magbabahagi. Lagi ko po itong paulit-ulit na sinasabi sa mga primary leaders. Sabi ko kasi, kung wala yung sinabi ni Jesus na do this, no? Kung wala po yung pagbabahagi na yon, tatapatin ko po kayo, wala pong kwenta yung ginagawa natin ngayon. No? Nagpo-program lang po tayo ngayon. But because of that, no, yung po yung ginigising po natin tuwing linggo ng umaga, yung po yung excited po tayo. Bakit? Kasi makakabahagi na naman tayo at tayo din po magkakaroon ng opportunity magbahagi din naman sa iba. Kaya po, continue sa lahat po ng mga nag-online usher po dyan, continue nyo lang po ibahagi. Amen? Nakakatanggap kayo sa akin. Sige, i-share nyo lang po yan. Sabihin mo, makakabahagi. Ito na. No, gising na kayo. Kung wala pa po dyan yung mga tropa nyo, tawagin nyo na po sila, itag nyo po sila, i-share nyo din po yung ito pong ating gawain na sa gayon makaabot sa kanila and make sure na sila po talaga ay mabahaginan po natin. Kaya po sa inyo po, na connected din sa aming Primary 12, welcome po. This is our celebration. Kasi ganito po yan. Ako po, may Primary 12 na men, si Pastora may Primary 12 na women. Tapos kayo naman connected sa kanila. Tapos there will be time will come na meron pong makukonekta sa inyo and so on.
Yun po, ganun po yung church po natin, ganun po siya mag-e-extend o mag-e-expand. No? Kasi nga po, ginagawa lang talaga natin yung pinagagawa ni Jesus. So, kaya pag hindi natin ginawa yung pinagawa ni Jesus, yung nagbe-break ng bread, tapos ibinibahagi sa iba yon, wala pong church. Darating ang time, ang church po, kamukha po ng, siguro may alam kayong gano'n, no, na mga nagsara ng church. No? Kasi nga po, program lang yun. Ngayon, di ba, naka-ano po tayo, quarantine po tayo, di ba? Stay at home. So, hindi po tayo pwede pa sa mga large gathering. So, marami, dahil hindi naunawaan talaga kung ano ba talaga ang church, no? So, kaya po nagsara. Kaya mapalad po tayo itong mga nagdaang linggo. Kung na-miss nyo po yon, no, please, no, check it out dun po sa ating pong YouTube channel. No. Type nyo lang po New Light City Church. No? And i-like nyo po and subscribe din po kayo kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Andun po yung mga messages natin. Makakatulong po yan para mas maunawaan nyo po what is church, no? And what ano ba dapat natin ginagawa, ano ba dapat ine-expect natin sa church. So, mga primary leaders at saka sa mga connected sa aming mga primary leaders, this is our cell celebration. So, pwede ka ba mag-comment dyan, sabihin mo, this is our cell celebration. Yan, okay? Kasi hindi po lahat talaga ng assembly consecrated o hindi lahat ng assembly sanctuary. But ito po ay, another word for celebration is sanctuary. No? This is our cell sanctuary. No? Ibig sabihin, dito tayo nag-gather at yung mga kasama po natin dito, no? Sila po yung mga nagtalaga din ng kanilang buhay sa Panginoon. And because of that, bawat isa, hallelujah, nahahatak po tayo po ay nai-encourage na italaga din natin ang buhay natin sa Panginoon. Like what Brother Jonah mentioned a while ago, we are on our 4th week. Come on! Hallelujah! Woohoo! Okay. Naka-Live Plus po, by the way, naka-Live Plus po ang buong church. Ang Live Plus po, ito po ay, actually may ginagamit po tayong materials, no? Ito po ay 63-day challenge, no? 63-day na kung saan tayo po ay dumadaan po tayo ng tatawag na restoration, no? Napakahalaga kasi ng proseso, mga kapatid. We call it the process of restoration through our Lord Jesus Christ. No, kasi alam niyo po, marami tumanggap kay Jesus Christ. No, naalala ko nung ako po ay tumanggap din. No, di ba? Tatanungin ka lang, sino gustong tumanggap kay Jesus? No? And sabi mo, yes, ako po. Wala pang 3 minutes. Minsan, 1 minute pa lang. No? Natanggap mo na si Jesus. Pero you know what? Maraming iba na discouraged, na frustrate. Bakit? Sabi, akala ko ba tinanggap ko na si Jesus? Ba't di nababago yung buhay ko? Yun. Kasi nga po, change is a process. Proseso po ang pagbabago. So kaya po, ito pong church po na ito, naniniwala po kasi kami, you are born to multiply, you are born to take dominion. Alam mo kapatid, matindi ka. Ikaw yung nagpapanggap ng milyonaryo sa panahong ito. No? And you are a seed, no? There's a seed of potential inside you. But you know what? You need the process of restoration. So kaya po tayo may Life Plus, no? Jesus Christ, even Jesus Christ, you know what? Hindi po siya dumating dito and then one day tapos lahat. Hindi po. It took 33.5 years, no? Bakit ang tawag po doon process? No? Dinaanan po niya yung pagiging sanggol, no? And then so on and so forth hanggang dumating yung time na siya po ay nabautismo ni John the Baptist, no? No? And then pagkatapos po noon, 3.5 years, no, siya po ay nag-ministry. And then, grabe, no, imagine nyo, hindi niya kailangang abutin ng 60. 33.5 years, no, he finished. Tinapos na po niya. No? And siya po ay nasa kanang trono ng Diyos. At kasama po, no, na nagpe-pray, nag-i-intercede sa atin ngayong magang ito. He's interceding with us. He is with us today. At gusto po niya. And then, tuwang-tuwa ang Diyos. No? Bakit? Kasi nakikita niya ang bawat isa nagte-take ng process. Kasi ang process po talaga, ito yung ayaw ng kaaway. Kasi gusto ng kaaway, maloko tayo. Alam mo, madali ka maloko pag walang proseso. No? Ang tawag po doon, hocus pocus, di ba? Yung bang, for example, bibigyan, nakarinig na ba kayo ng ganito o baka iba sa inyo nakaranas na. Okay? Gumraduate, nagkaroon ng diploma, no? Pumunta sa recto. Pag uwi, may diploma na. Ang tawag po doon, hocus pocus, no? Pero hindi po ganoon ang pag-aaral, mga kapatid, no? Ang pag-aaral po ay mayroong proseso. Right. So kaya po, ito po yung meron tayo dito sa Life Plus, no? Naniniwala po kami, God is in the business of restoring people. So yun po talaga, ibig sabihin, lumapit ka sa Panginoon, wasak ka, syempre hindi naman mananatiling wasak ka. Gusto ng Lord mabuo ka. Kaya po kailangan merong pong tinatawag na restoration, okay?
God designed you to become blessed. Sino po ready for that? Blessed ka, kapatid. At hindi lang yon, God is going to use you. Gagamitin ka ng Panginoon. And so, lahat po ng tao may mahalagang... Let's open your Bibles with me in the book of John, chapter 17, verse 16 to 19. Let's read this verse, no? Tingnan po natin, itong passage po na ito. It says here, they are not of the world, even as I am not of it. Verse 17, sanctify them by the truth. Your word is truth. No? Verse 18, as you sent me into the world, I have sent them into the world. 19, for them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. The Lord bless the reading of His Word. No? I entitled God's message today, We Are on a Mission. Okay? Pwede po ba nating i-comment dyan, I am on a mission. Yan. So, kanina po I mentioned, no, and if you are already part dito po sa ating pong proseso ng Life Plus, no, maybe some of you are, kung kayo man ay bago, first time, second time, or you're not part of this process, no, magtataka ka, para saan ba pastor yan, no? Is it one of the, sabihin natin, religious stuff dyan po sa NLCC? I mentioned earlier na ito po ay restoration process, no? Why? Bakit kailangan ng restoration process? Ito po John chapter 17 verse 16 na binasa po natin. Jesus is pray. Actually, ito po yung panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad, no? So, Jesus, sabi po niya, ito po ang sabi niya sa may verse 16, they are not of the world. No? Ibig sabihin, yung mga alagad ni Jesus, no? Amen po ba? I'm talking to all the disciples out there. Sabi po niya, they are not of the world. So, ibig sabihin, hindi tayo taga dito talaga. Pastor, bakit tayo nandito? Yun po yung message ko po ngayong umaga. Because we are on a mission. We are on a mission. Naalala ko po nung ako po ay nasa Korea. Okay? Actually, yung pagpunta ko sa Korea, mission po yun. Ano po yung mission ko doon? Mag-aral. Okay? Ang tindi po no? Umalis po kasi ko. Tanda ko po yun ay March 13, 2009, okay? Alam niyo po ba yung time, yung March 12, tama po, March 12, 2009, yun po yung time na kami po ay naging official ni Pastora Charm, okay? So, kinabukasan, so gabi po yun, no? Ako po ay ibig sabihin kami po yung naging official na boyfriend and girlfriend. And the following day, no, ako po ay lumipad na papuntang South Korea o Busan at ako po ay nagmasteral po doon. No? So 3 years po yon. You know what? Kung bakit po naging madali sa akin yun. Of course, there were times na nakauwi ako dito. Kasi alam ko, hindi po ako habang buhay na naroon. Because I'm on a mission. Ako po ay mag-aaral. So, nung hando naman po ako, eto na. Yan po yung church po namin doon. Ang pangalan po ng church namin doon ay Pinyil. Sila po ay merong mga mission churches dito po sa Pilipinas. Doon po sa may, ano ba yun? Russell? Ano ba yung lugar nila, Russell? Mindoro. Tama ba? Mindoro ba yun? Yes, Mindoro. Yeah. Napunta po kami doon sa Mindoro, no? And, actually, bago kami pumunta doon pa lang sa Korea. So, may preparation po doon, parang almost 1 month, kung di ako nagkakamali, may prayer preparation. Meron din po doon na kami, tinuturuan namin ng English yung mga kasama namin. Tapos, meron din po doon, nag-aral kami ng yung mga kantang Tagalog, yung bang mahal na mahal. Kasi nga, syempre, cute yun sa mga Pinoy, di ba? Yung mga Koreano pagdating dito, bilang, yung mga sumasayaw-sayaw ng ganyan, okay? So, hanggang sa inayos na yung mga ticket, no? Kinuha po yung aming mga passport, no? Ibinili kami ng ticket, no? Inihanda na lahat ng mga kimchi, kasi may mga dala kami mga kimchi, no? Tsaka lahat ng mga ipamimigay ng mga kung anumang mga staffs, no?
And so, dumating yung araw, pumunta kami sa Pilipinas on a mission. Okay? Imagine nyo po, no, from the very day na lumapag po kami sa airport, lapag po namin sa airport, sa Philippines, no, may sumundo na agad sa amin because we are on a mission, okay? Alam na kagad kung saan kami pupunta, saan kami tutuloy, hallelujah. Yung sasakyan namin, naka-ano na yun, nakaset na, because mission talaga eh. Mm-hmm. And then pagdating doon sa place, no, yung mga tao excited because merong mga mission, may mga magmi-mission po doon. And so, even yung mga kinainan namin, even nagpunta kami ng ano nun eh, yung sa may Mindoro, ano ba yung lugar nila doon, yung beach nila doon? Yung, kalimutan ko na, ano yun? Ano nga yung, ano yan? Di ba kayo napupunta doon? Basta yun, ibig sabihin, yung pag-stay namin doon, yung pag-swim doon, kasama yun doon sa mission. Ibig sabihin, hindi yun yung pinaka-main thing. Sumakay kami ng roro, sumakay din kami ng bangka, no? Hindi yun ang main thing, nakakain kami ng mga seafoods, hindi rin yung main thing. Ang pinaka-main thing yung mission. Mm-hmm. So yun po yung naiisip ko about mission, okay? So, gusto ko pong makita nyo rin po, ito pong sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alaga, ito yung panalangin niya sa kanyang mga alaga. Dan sabi niya sa Ama, sabi niya, they are not of the world. No? Even as I am not of it. So gusto ko pong maunawaan ng bawat isa po sa atin. The reason kung bakit po meron po tayong life class. Meron po tayong ginagawa sa church na ito because we know, kagaya ng sinabi ni Jesus, no? Kasi doon lang naman po tayo magbabatay eh. No? Paano ni Jesus tinitingnan yung kanyang mga disciples? Ang tingin niya sa mga disciples niya, missionary. They are not of the world. Mm-hmm. They are not of the world. Ibig sabihin, we are on a mission. Tanungin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, alam mo bang nasa mission ka? Napakalaga po ng topic na ito. Ako po excited po dito. No, because we are beginning po dun sa 4th week po natin, which is life is a battle. Alam niyo po ba kung bakit may battle is because may mission. Mm-hmm. No? Kaya makikita mong may battle kasi may mission. Kasi nga po ganito, andito ka sa mundo pero you're not living according to the world dictation. O sabihin natin, according to the world, kung ano yung dinidictate ng mundo. Hindi ka mukha ng sinasabi sa... Kasi nga, nakikita mo, you're on a mission. Kasi nung kami po ay, nung kami pumunta dito, kasama yung mga Koreano, hindi po yung mga Pilipino, yun ang nag-dictate. Meron kaming program, may itinerary kami. Hallelujah. May ituturo kami. Ang masarap pa nga po on a mission, no? Hindi namin iniisip yung aming gagastusin. Bakit? Kasi bago pa kami pumunta dito sa Pilipinas, grabe, nakapag ano na yon, ibig sabihin, provided na, ni-raise na yung fund. Come on, kung makikita mo to kakabatid. If you are here on earth on a mission, at galing ka sa heaven, ibig sabihin, lahat ng kakailanganin mo, kapatid, para doon sa mission, provided. Come on, let's clap our hands to the Lord. Woo! Paano kung wala ka sa mission? Yun. Kaya pala ang buhay nagkakaroon ng maraming konsumisyon. Bakit? Iniisip mo saan manggagaling yung pagkain ng pamilya mo. Because you never understood paano tinitingnan ni Jesus. Kaya nga po, ito, sino po masaya po ngayon dito, Pastor? Mukhang para sa akin yan. Yes, para po ito lahat sa atin. Kasi mauunawaan natin dito, di ba? Remember, sa church, si Jesus ang head, tayo po ay katawan. So, kailangan maunawaan talaga natin, no, kung ano ba ang tingin ni Jesus sa katawan. Ang sabi po niya dito, they are not of the world. Okay. So sabihin ko sa iyo kapatid, hindi ka pang mundo. Hindi ka pang mundo, no? Ikaw ay nasa mundo kasi you are on a mission. Kaya alam niyo po, pag naunawaan niyo po ito, wala kang sasayanging oras. No? Wala kang sasayanging panahon. Bakit? Nasa mission ka. Naalala ko nung kami po nasa mission, isa pa, no? Yung kasi tumatakbo sa isip ko Pati yung tulog namin limitado, no? Kasi andun po kami sa, Puerto Galera. Okay. Di ba, siyempre, Puerto Galera, andun ka sa beach, no? Pero hindi pa pwedeng habang buhay kang naroon. Bakit? On a mission
Aha. Ibig sabihin, alam mo, may time lang. Ito pa yung pakiramdam namin. Kasi nga po, going from one place to another. So, hindi kami pwedeng humiwalay dun sa grupo, kapatid. Kasi pag naiwan kami, nakakalungkot man kami man yung Pinoy, kasi nga po, hindi naman pera po namin yung gamit namin doon. Sila po yung nag-fund doon. Kami po ang tawag po sa kami po, dahil nga kami ay mga Pilipino, no, sinama po nila kami access para makikipag-usap, no, para So, yun po yung ano namin. Pero wala kaming dalang pera on ourselves, no. So, ibig sabihin, hindi kami pwedeng humiwalay. Kasi nga on a mission kami, we need to go together. Meron kaming nakita ibang grupo, pero hindi sila yung kamisyon namin. Kasi nung pumunta rin po kami dito, doon sa ano pa lang, sa airport pa lang, nakita namin maraming mga Koreano pupunta ng Pilipinas, no? Iba magbabakasyon. Pero hindi kami pwede sumama sa kanila. Kailangan naming hanapin, teka, sino ba yung kamisyon namin? Kasi yung kamisyon namin, yun po yung magsaserve. Bakit, ng purpose, bakit po kami pupunta dito sa Pilipinas? Oh, hallelujah. Come on. Sana po makuha po natin ito. Sabi niya, they are not of the world even as I am not of it. So, sabi ni Jesus, even ako, di ba? Kaya nga po siya nagpunta po dito 33 and a half years. No? And after po nun, bumalik na sa bakit? Mission accomplished. Pastor, bakit tayo hindi pa tayo umaalis? Bakit tayo narito pa? Kasi the mission is still on. Come on. Comment nyo po yan. The mission is still on. Hallelujah. Alam nyo po, pag naunawaan nyo rin po itong pinag-uusapan natin, alam ko po malalim po ito, pero pag naunawaan nyo to, makikita nyo rin po, kaya ikaw, hindi ka parang madadala ng mga pa-TikTok na lang, no? Yung bang ikaw, parang go with the flow ka na lang, no? Kung pag nakakarinig ka ng mga negative sa gobyerno, parang ikaw, para bang, para bang maguguho na mundo mo. Kasi nga, we are not of the world. We are on a mission. Ibig sabihin, kahit ano pang kapangitan yung nakita, kahit may pandemic 19, or may COVID-19, may COVID-20 pa, 21, and so on and so forth, it doesn't matter. Bakit? We are on a mission. Di ba? Ang iniisip mo, ano yung dapat kong gawin? Ano yung dapat kong i-accomplish? Ano yung ipinagagawa po sa akin? Okay? You know what? Ito pong mission na binabanggit ko po sa inyo, from the very beginning, it's already there. Gusto ko muna pong ano po yun. No? Alam ko po, na-discuss ko na po ito sa inyo before we start, bago po tayo nagsimula ng Startup New Life. If you can remember, bago tayo nag-Startup New Life, no? Yung mga messages na napakinggan nyo po sa akin is about the plan of God, is about the ultimate plan, di ba? So, tinuro ko po yun para mapasimulan natin ito pong journey, itong process. Now, napakahalaga na to kapatid, that ngayong tayo nasa proseso na ng restoration, we need to always see bakit ba tayo kasi nga po, during the restoration, hindi madali yung iba nga po, nawala eh. Di ba? Yung iba, kaya ayaw nilang mag-go through ng process because hindi nila nakikita that they are on a mission. But let me tell you this. The mission is already there even from the very beginning. Let's see, Genesis chapter 1:26. Hallelujah. Ang sabi po dito, then God said, let us make man in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all creatures that move along the ground. Okay? So makikita po natin the mission is that, ang sabi po dito, ang tinutukoy po doon, they may rule over. Okay? They may rule over. Ganito po yan. If you could remember, ito po yung aking itinuro sa inyo at aking pong patuloy na ituturo. Okay? Kasi nakikita ko, pag yung mga tao hindi excited sa process, ibig sabihin, hindi nila naunawaan yung ultimate plan. And the ultimate plan, yung man, nilagay po dito sa earth with a mission. And you know what? If you miss the mission, no, you miss everything. Kasi ang sabi ni Jesus, they are not of the world. No? They are not of the world. Ibig sabihin, naroon ka sa isang place, hindi ka naman talaga para doon, pero yung buhay mo umiikot na doon. Hallelujah.
Oh, help me, Jesus. Lord, tulungan mo po ako. Maipaunawa ito. God wanted to here's the plan. God wanted to extend His kingdom on earth. Yan po yung ultimate plan. And so, He created man from His image and likeness. No? Kung konting ano lang po, mag-i-istorya lang po ako dito. Ginawa. So, ganito, si Lord may plano, sabi niya, let me create earth. No? Kasi gusto ko kung ano yung nangyayari dito sa heaven, mangyari sa earth. Actually, sa heaven pa lang, tinira na kagad siya ni ano doon. Ibig sabihin, kinontra na siya kagad ni Satan doon. No? He did not like the idea. No? Kasi ang sabi po doon, I will create man in my image and likeness. At yung man na ito yung magte-take dominion sa earth. So kung paano ako nagte-take dominion dito sa heaven, itong man na aking lilikhain, magte-take dominion on earth. How can he do that? Paano po magagawa ng tao yan? So, ang paraan po, by placing him in the garden. So, nasusundan niyo ba ako sa slides? No? So, para po i-extend yung kaharian ng Diyos. That's the mission. Listen, mga kapatid. Man may rule. Ang mission po, sabi ng Lord, parang ganito. Okay, Adan, isinusugo kayo sa earth. You are on a mission. Extend my kingdom. Don't worry, no? So ito yung paraan para magawa nyo ito. I'll place you on the garden. In the garden. Okay? In the garden, there is the presence of God. So yun po ang meron sa garden. Ibig sabihin, yung mission, listen, yung mission, magagawa mo lang po if you are in the presence of God. Kaya pala, Pastor, kaya pala, nung ikaw, hindi ka pa nakukonect sa ministry ito, yung buhay mo ginagamit mo kung saan-saan. And possible, kung ikaw man, mga kapatid, kasama namin dito, bakit, Pastor, ikaw nagsesel? Ako hindi nagsesel. Bakit, Pastor, ikaw excited ka mag-devotion? Ba't ako hindi nagdi-devotion? You are not in the presence of God. You are not in the garden. No? So, the mission, ito matindi dyan, mga kapatid. Kahit ikaw magweng-weng-weng, the mission is still on. Hindi nababago. Pero the problem is, hindi mo ngayon magamit yung buhay mo on a mission. May pag-usapan po natin yan. So, paano daw mangyayari mission? By placing the man in the garden. Okay? Hindi lang po yun. No? Kasi sa garden po, ganito mangyayari, may nag-aalaga sa'yo. Ayan. Tanungin kita, kapatid, may nag-aalaga na ba sa'yo? May kumukumusta na ba sa'yo? Okay? No? Alam mo, kaya ka kinakumusta ng cell leader mo, ni pastor mo, ni pastora mo? Kasi nga po, nakikita ni pastora, you are on a mission. Yun po kasi kaya ilagay sa garden. Di ba? Ang garden, inaalagaan. Alam niyo ba, isa pa maganda sa garden? Ang mag-garden po, maganda. So, maganda. Ibig sabihin, nakakakita ka ng ganda. Tanungin mo nga yung katabi mo, nakakakita ka pa ba ng ganda? Paano ka makakakita ng ganda? Wala ka sa cell. Wala ka sa training. Wala ka sa process. Boom! Mukhang pastor, solid yata. Ito syempre, mission. Saka naman nakakitang mission, mga lelembot-lembot, mga ganyan. Hindi. Pag sinabing mission, ang isa pang picture na naisip po dyan, pag sinabing mission, naalala ko kanina, yung endgame. Yung, ano ba yun? Yung Avengers Endgame, no? Nung time na na-discover na nila kung paano sila makakabalik doon sa sa time. So, sila, mga naka-suit sila. So, ano ba yun? Naka-space suit, no? Naka-space suit sila, tapos naglalakad silang ganyan, no? Actually, bago pa ipinalabas yung Endgame, yun na yung yun na yung parang yun yung parang teaser nun no? Parang yung teaser niya, naglalakad yung mga kung pwede lang ako maglakad no? Naglalakad sila, taas ang noong ganyan, no? Bakit? They are on a mission. Kaya alam nyo, ang linaw po sa akin sa mga disciples nandito ngayon, alam ko, pag tinignan ko kung sino nasa mission Kasi ang lahat ng nasa mission handang mamatay. Pero yung mga tutulog-tulog, they are not on the mission. Naalala ko nga actually may istorya dun sa endgame na yon, no? Bakit si Captain America nabuhat niya yung hammer? Kasi ang requirement po, kung sino makakabuhat noon, the one who is worthy. Worthy of what? Of the mission. Worthy of the mission.
So yun po talaga yung, actually pinakita pa doon, di ba, itsura po ni Thor. Laki na nung tiyan niya doon. Mhm. Bakit? Kasi nawala na siya ng mission. Ang ginawa niya, nag-iinom-inom na lang. Napakahalaga ng topic na to. Kung bakit man ito gusto isabotage ng kaaway. Kasi iba kasi yung malaman mo yung ultimate plan of God, but iba yung ikaw you step on the ultimate plan. And that is the mission. That is the mission, mga kapatid. So, itong mission po, sabi, here's the mission. Ang tao, i-extend niya yung kaharian ng Diyos. Paano niya magagawa yun? God need to put the man on the garden. Kasi doon niya maaalagaan, sa garden, doon po, na maipapakita niya yung ganda. At doon po sa garden, ang sabi po doon, pag sinabing, sa garden, handun din po mabubuhay yung tao by the word of God. Kasi ang sabi po doon, di ba? Kaya napakahalaga ng garden eh. Ang sabi po ni God kay Adan at Eva, makakain nyo ang lahat. Woo! Siyempre, nasa mission ka eh. Hindi pwedeng walang provision doon. Makakain mo ang lahat, kapatid. Makakain mo ang lahat. Lahat ng pampabuhay. Kasi doon po sa garden, meron din po doong pampapatay. Hallelujah. Alam natin yung istorya. Sa dami ba naman ang kakainin? Bakit po si Adan at Eva kinain pa yung pampapatay? And that's what happened. The rest is history. Pero by design ng Panginoon, sa mission, lahat makakain mo. Pangatlo, ang sabi po doon, hindi lamang po may press o may garden, hindi lang may word para doon. Sabi doon, you will do ground working. Kaya makikita mo talaga kung sino yung on a mission eh. No? Hindi pwedeng hindi mag-ground break, hindi mag-break ng ground. Hallelujah. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, are you breaking the ground? Hallelujah. Kasi pag may breaking the ground, ibig sabihin po, on a mission yan. Wala po talaga, abi ko nga po, wala po talagang nasa mission na walang gagawin. Actually, nung kami nag-mission na yan, kasi nga po, 3 days po yun eh. 3 days po. Yung tulog namin, grabe. Kasi biyahe-biyahe, isipin mo, may jet lag ka pa ng konti. Pagdating mo doon, sakay sa pagbaba namin ng airport, sakay sa bus, sakay naman kami ng Roro. Di syempre sa Roro, hilo-hilo ka pa. Pagdating namin doon sa place, nag-mission na kaagad. Kasi po, medical mission po yun. Kami po yung mag-i-interview doon sa mga mga tao. Tapos sasabihin namin, headache, kunyari, ano yung mga sakit. Tapos, bibigyan po ng gamot. Tapos, konting pahinga, kinabukasan, maagang-maaga naman, pupunta na naman doon sa Ang tawag po doon, breaking ground. May ginagawa po talaga. May ground working. No, bakit kailangan ng groundworking? Kasi nga po, eto yon. Merong fruit, sabihin natin, may fruit na ilalabas, may imumultiply, may ire-replenish, at may ite-take dominion ka. On a mission. Again, we are on a mission and we will extend the kingdom here on earth just like in heaven. That's our mission. And even that's the reason kung bakit po tayo nasa Lifeless ngayon. That's the reason kung bakit po tayo may process of restoration. Iba kasi naman, kaya ko po ito tinuturo uli, kinain na, ibang nahirap. Ang hirap, pastor, hirap naman yun. Every morning, 5:00, napakagastos naman nun, zuzumpa. Mga kapatid, we are on a mission. Nung kami po ay nagpunta po dito, tinanong ko, sabi ko, magkano po yung budget, no? Grabe, yung budget. Kasi nga, po kami nun, nasa 30 po kami nun eh. Yung church, nag-raise po ng fund, no? Ang laki ng budget na dala po namin dito, no? Kasi after po, nagkaroon pa kami ng time para po pumunta ng saan ba yun? Mall of Asia, and nakita ko yung mga namili pa yung mga Koreanong kasama po. Tapos pinamili rin naman nila kami, no? So hanggang sa nakabalik po kami uli ng syempre,
palabas yun. Hindi naman po sila pumunta dito para kumuha ng pera. Ibig sabihin, na-raise na po yung pera, no? Bago po pumunta dito. And then ginastos po yun, pinabigay po yun, ginamit po yun sa mga gamot, no? Itinulong po yun sa mga churches na pinuntahan po namin. Mga kapatid, no? And, parang kaya sa amin, nung handun po kami, for example, yung mga preparation, even yung mga sabihin nating proseso. For example, kailangan naming mag-meeting, no? Kasi may part talaga may part talaga na kailangan mag-meeting, kailangan mag-set up, may mga isinet up, may mga inihandang mga gamit, may mga bubuhate, no? May nilagay sa box. Lahat yun, no? Part of the process po yun. Part of the process of preparation. Bakit? Because of the mission. Kapatid, no, gusto kitang encourage, if you are part of the Life Plus ngayon, go on. Continue on. Continue, bakit? The mere fact na ikaw ay narito ngayon, no, God is preparing you, no. God is completing, no. Kinukumpleto niya yung training na dapat meron ka to go on to go on the mission, to do the mission. Kapatid. Kaya kung kasama mo ngayon dito yung cell leader mo, kunyari, nakasama mo ngayon dyan sa kung chinachat ka, pwede mo ba pasalamatan yung cell leader mo? No? Kung sino man yung nag-invite sa'yo, kung sino man yung nag-guide ka ngayon sa inyo sa live, pasalamatan mo siya. Bakit? No? Kasi tinutulungan kanya dumaan sa restoration process because alam niya, hindi lang siya, pati ikaw, you are on a mission. You are on a mission, mga kapatid. We are on a mission. I'm on a mission. You are on a mission, ha? And gusto ko pa sabihin, I'm the man. Hallelujah. Ibig sabihin, ito po yung gusto ko ipakita sa inyo. Sa dami ng pwedeng utusan ng Diyos para sa mission, to extend His kingdom, ang pinili po niya, the man. Remember the message ko po, you're the man. You're the woman. Bakit? Because you're the man with a mission. Woo! Sa pagiging tao mo, dyan inilagay ng Lord yung mission. Kaya hindi ka basta-basta, kapatid. You're the man with a mission. Say it with power. Sabihin mo, I'm the man. Actually, hindi mo lang sa pagsasabi yan No? The mere fact that you are a man, that you are a woman, it means you have power. Come on, kapatid. You have power. You're the man. But listen, this is very important for us to understand. The power given to a man is authority. Hallelujah. Ulitin ko po yun. Okay? Yung power na ibinigay sa tao, it is authority. We have to understand the power as authority. We have to understand yung power ng binigay sa tao, yung binigay sa iyo, kapatid. Authority yon. Now, ito po ang gusto, hindi ko na po i-unlock po ito. Pag sinabing authority, ang ibig sabihin, may author, may source, may pinagmulan. Man has power because he has authority. Alisin mo yung authority, ang tao walang power. So, yung authority, yun na nagbibigay ng power. Okay? Di ba, imagine nyo po, no? Ang goal ni God, ang mission ni God, no, ang ultimate plan niya, i-extend niya yung heaven dito sa earth. At gagamitin niya yung tao. So, ang ginawa niya sa tao, inauthorize niya. Ano yung authority na dala ng tao? Image and likeness. Nilagay sa garden, no? Binigyan ng word, at binigyan ng ground to work. Hallelujah. Authority yon. Binigay galing doon sa Diyos. Galing doon sa Ama na lumikha sa tao. But here's the problem. The time he denied his authority, that's the time he lost his power. The time Adam
Eve denied their authority, that's the time they lost their power. Pansinin nyo, di ba sabi po mamamatay sila? Namatay ba sila? Hindi naman. Pero alam niyo po, ang nawala po kay Adan at kay Eva, the kingdom authority. Nawala sa kanila yon. Why? Because they are not on the mission. What if ma-discover mo ngayong umaga that all provision, no? Kasi sabi ko nga po sa inyo, nung kami nag-mission dito, everything is provided. Because we are on a mission. Lahat naman ng ginawa po namin, may kinalaman sa mission. Kaya po, everything is provided. So, kung gumawa po, for example, kung kami pumunta ng Mindoro na, pumunta kami ng Palawan noon, wala pong provision yun. Bakit? Hindi po yun part of the mission. Pero lahat ng pangangailangan namin noon tayo, actually, 3 beses po kami nakapag-mission po noon. Yung 3 beses po na yun, lahat po yun provided because we are on a mission. So, kaya ko po itinuturo ito sa inyo para makita nyo na yung authority, yung power na dapat nararanasan mo ngayon, no, mariregain mo lang yun, kapatid, if you will regain the authority because yung power talaga na meron dito sa mundo, merong pinanggagalingan yon, and that is from the author of life, from the author of everything na narito ngayon, and that is God. Magkakaroon ka ng revelation ngayon na kaya pala hirap na hirap ako sa buhay. Kaya pala parang ang hirap umusad sa buhay. Bakit? Ang tanong, are you on a mission? Are you on a mission? Tanungin ko yung mga kasama ko dito sa studio, why you're here? Bakit ka nag-aayos ng camera? Bakit ka nag-aayos ng sound system? Bakit ka kumakanta? Ba't ka tumutugtog? Are you on a mission? Hallelujah. Wala naman pong problema kung, for example, pastor, sugatan ako, I need to be healed. Okay, you will be healed. Pero yung provision, kapatid, para lang yun sa misyon. Possible kaya na ikaw, nananatili ka na lang, nakaasa na lang, nakahingi ka na lang. Bakit? Kasi nga po, hindi ibinibigay ang provision sa walang misyon. Hallelujah. If you will just see it, mga kapatid, yung authority, kapatid, meron yun. Siyempre, ganito po yan eh. The time that you connect to the authority, that's the time you will experience power. That's the time you will experience power. But ito maganda, let me encourage you. Ang sabi po dito, though the power was turned off, but the mission is still on. Hallelujah. Yung tao man nag-fail, no? Nag-failed man si Adan at si Eva, but the mission is still on. Ibig sabihin, kapatid, you have an opportunity. Come on. May opportunity ka. You are connected sa New Light City Church. We are preparing the next generation. Magpapabago tayo ng basang Pilipinas. The mission is on. And you are, sabihin natin, you have an opportunity to connect. Come on, you need to connect. Because alive na ang buhay na wala sa misyon, alive na walang provision. Hallelujah. Tingnan po natin itong talata po. Sabi po dito, they are not of the world, even as I am not of it. No? Sabi na, sanctify them by the truth. Your word is truth. No? As you send them into the world, I have sent them into the world. Verse 19, for them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Now, gusto ko po itong maunawaan. Yes, man fell. Malapit na po ako magtapos. Yes, man fell. He fell from, sabihin po natin, on mission. No? May mission, pero, hindi ba tawagin natin si ate? I'm about to end. Man should extend the kingdom of heaven here on earth. But he failed. Sino dito mga nag-fail na? Okay. Sino dito yung buhay mo ngayon? Alam mo, kaya hindi ka excited sa buhay mo?
Kasi hindi mo nakikita at you're on a mission. Ang let-let ng tingin mo sa sarili mo. Ako, gagamitin ng Lord. Parang sabi ko nga sa'yo, no, kaya mo nararamdaman because you are not authorized anymore. Ang tindi no, nakakagabi po kamit ko po yung mga SOL2. Sabi ko ganito yan, regardless of who you are, Jesus is speaking to you. Ikaw ay pastol o pa-shepherd. Ikaw yung gagamitin ko para yung mga helpless, harass, matulungan. You will take care of the harvest field, the harvest, and you will produce workers for the harvest. Lahat po tayo pare-pareho, wala po sa ating karapat-dapat dito, mga kapatid. Ito po yung man, no? Yung nakikita mong parang kadiring tao, yung nakikita mong parang tao, ako gagamitin ng Lord. Yung nag-fail na taong, yung nag-fail na ikaw, yung nag-fail na ako, kapatid, yan yung tinubos ng ating Panginoong Hesus. Yan yung sinasabi po niya dito sa talata, sabi niya, for them I sanctify myself, so that they too may be truly sanctified. You know what? There must be sanctification. There must be sanctification. For us to recover the mission. Remember, ganito po yan eh. Light lang ito. Ganito po yan. Bago po ibigay yung utos sa tao, remember, sabi niya, let us create man in our image and likeness. At tawag po doon, sanctification. Ibig sabihin, kung ano meron ng Diyos, meron si Adan at si Eva. And then, nagawa nila yung mission. Pinangalanan ni Eva lahat, o ni Adan, lahat ng mga animals, lahat ng mga punong kahoy, nabungkal niya. No? Kaya nga may mga fruits, no? Kasi nga po, product po yun, fruit of the labor of Adam. But dumating po yung kaaway, the enemy comes to steal, kill, and destroy, and he deceived. Sabi niya kay Eva, sabi niya, alam mo ba, pag kumain ka nung ipinagbabawal na yan, magiging katulad mo ang Diyos, o magiging katulad ka ng Diyos. At sa mata ni yun nga po, imagine niyo po yun, no? Sa mata ni Eva, sabi niya parang masarap kainin. No? And the rest is history. Kinain po yung ipinagbabawal. Inalok pa si Adan. At dahil inalok si Adan, pareho po sila nagkasala. And they were thrown out from the garden. At naglagay po doon sa garden, mayroong dalawang angel doon, may dalang espada. Walang pwedeng makapasok doon. Bakit? The sword, ang ibig sabihin po ng death. Yung door po na yon, para makapasok, kailangan may mamatay because of sin. There's no way magagawa yung mission, mga kapatid, nang wala pong sanctification. There's no way mariregain yung authority para magawa yung mission nang walang sanctification. And here's the restoration part. Ito yung gusto kong makita nyo. Why? Bakit natin nadadaanan ngayon na Life Plus? Dahil ginusto natin mag-Life Plus? No way. Alam nyo, kahit mag-Life Plus pa tayo na mag-Life Plus, kung walang ginawa si Jesus na pagsasanctify ng kanyang sarili, wala pong restoration. At kung walang restoration, wala rin pong sanctification na mangyayari para po yung mission magawa po ng bawat isa sa atin. There must be sanctification, kapatid. To sanctify, basahin ko lang po, sanctify means to set apart. Separated from the sin and separated unto God. Ang tawag po dyan, consecrated. For God's use only. Kaya po malinaw, mga kapatid, di ba? From the very beginning, man and woman they were created for God's use only. But when man sinned,
Doon po bakit? Dapat ang word lang tatanggapin niya from God, he received word from the enemy. Diba? He was deceived. And because of that, death came. No? Ang kakamatayan dumating po sa buhay ng tao. Ano po yung death na yun? It's death, it's separation. What is separation? Separation from the purpose. Separation from the mission. Don't ever think, kapatid, no, nagagamitin ka ng Lord dahil madumi ka. No. Kung ikaw ngayon naglulublob ka sa kasalanan, kung ikaw ngayon, yung buhay mo, pag Sunday okay ka, pag Monday to hindi ka okay, hindi ka gagamitin. Come on. Ang tao kaya nagamit because they are sanctified. And that's the reason kung bakit ikaw nadidisip ng kaaway na pwedeng tuwing linggo kay Lord ka, tuwing Monday to wala ka kay Lord. Nadidisip ka because hindi mo alam si Jesus para lang ikaw maibalik sa restoration, namatay siya para sa'yo. Jesus went through the process. He went through the process. Ikaw ayaw mong sumama sa proseso. Ikaw gusto mo automatic. Saan ka naman nakakita yung seed, no? Gustong tumubo, ayaw pumunta sa soil. Ini-invite ka sa cell, ayaw mong mag-cell. Sinasama ka sa process, ayaw mo sa process. Mga kapatid, di ko pa sinasabi to because our church is G12. Di ko sinasabi yon. I just understood. Man has a mission. We are on a mission. And even Jesus came. Ito po matindi dito eh. Jesus came with a mission, and that is to redeem the man, to renew the man, and to restore the man back to Him. So that itong man na ito, maranasan. A life with purpose, a life with vision. Because He is on a mission. That's my prayer right now, no? Sa umagang ito, kapatid. Kasi alam niyo po, itong week na to, we're entering the battle. Hallelujah. Ang hirap niya, no? Nasa labanan ka, teka, ba't ba ako makikipaglaban? Ba't ko ba poprotektahan yung leader ko? Ba't ko ba poprotektahan yung tagiliran, yung likuran ng aking mga kasama? No, alam mo, ang sagot doon is because we are on a mission. Kung sa process nga, for example, ganito yan eh, para siyang domino effect. Kung sa process, di mo makita, kailangan mo mag-process. Lalabang ka pa. Ang problema, ganito kapatid, no? Dito po sa church natin, we are a team. Team po tayo eh. There will be a great massacre of purpose and vision if meron po, kung pababayaan ko, may isa po sa atin dito na nasa labanan ka, hindi ka handang makipaglaban. And in fact, actually, pag ikaw hindi ka handang makipaglaban, ako ang kakalabanin mo. Si cell leader ang kakalabanin mo. And hindi namin magagawa, ibig sabihin, we will respect you for that. But you know, mga kapatid, ang mga na-share ko po sa inyo last week, the church is building up. Masaya po kami that you be part of this building up. Pero of course, hindi rin naman namin papayagan na yung binibuild po namin, sisirain mo lang. No? I know this is because labanan po ito eh. No? Ay, pastor, ma-hurt naman ako niyan. Hindi mo naman protektahan yung pakiramdam ko. Pinoprotektahan ko po yung mga may vision at purpose. Mamamatay sila kung ikaw hindi ka magpo-purpose, hindi ka magbi-vision. No? Ayoko pong mahawa yung mga leaders, yung mga matitinding leaders ng New Light Seekers na dahil nasama sa iyo, nawala ng purpose. Ang goal ko po, ikaw na walang purpose at mission. Dahil masasama ka sa amin, magkakaroon ka ng purpose. Magkakaroon ka ng mission. Hallelujah. And dito po tayo magtatapos. Sabi po dito, verse 20, tutuloy ko po, John chapter 20, verse 20 to 22. Although he said this, no, he showed them his hands and side. And the disciples were overjoyed with them when they saw the Lord. Now, look at me. Here's the picture. Ang sabi po ni Jesus, yung mga disciples na they are not of the world. Ibig sabihin, they are on a mission. No?
Sabi niya, sanctify them by the word, your word. So, ibig sabihin, itong mga disciples ng the Lord, ang panalangin sa Ama, sanctify them. At masasanctify mo lang sa, because I sanctify myself. So sinasabi ni Jesus, sabi niya, Ama, I sanctify myself for them. Come on, sana maramdaman niyo yun. Tayo po, sinasabi ng Lord, ako, nag-sanctify ako ng sarili ko para sa kanila so that they may be sanctified. And ito na sabi niya, after He said it, He showed them His hands and side. Pinakita niya yung butas sa kanyang tagiliran, sa kanyang kamay, sa kanyang tagiliran. Ano ibig sabihin po noon? He showed them the evidence. Ano yung evidence na yun? That's, ang tawag po ng battle scars. Battle scars. Si Jesus, ipinaglaban niya yung sanctification mo, namatay siya sa krus para lamang sa'yo. Ikaw, ano ginagawa mo sa buhay mo? Yung mga alagad, sabi doon, the disciples were overjoyed when they saw the Lord. Bakit? Ang nakita po nila, the victory of the battle. Pero walang victory kung wala pong nakipaglaban. Walang victory kung walang nakipaglaban. Pinakita niya, here's the evidence. Ang tawag niya, battle scars. I fought death for you. I fought death for you. And here I am now. I am alive. Ano ibig sabihin nun? No, yung death, yung pumapatay sa iyo ngayon, yung kamatay na humihila ngayon sa iyo, sa unproductivity, yung kamatayan na pumipila sa iyo ngayon, sa desperateness, helplessness, lahat yon, tinalo ko na yon doon sa krus ng Kalbaryo. Here's the evidence. Sabi niya, here's the evidence. And I'm here alive. In verse 21, ang sabi po dito, again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Oh, hallelujah. Grabe mga kapatid, nawala na sa atin yung mission eh. We failed. No, we failed eh. Pero ito, si Jesus Christ, handing over. Ibig sabihin, may pag-asa pa kapatid. Ma-regain mo yung dominion, ma-regain mo yung provision. Bakit? Lahat po yun naroon sa mission. If there's no Jesus, mga kapatid, kung walang sanctification, wala pong mission. Ibig sabihin, we cannot be, kung walang sanctification, hindi maibibigay sa atin uli yung mission, kapatid. Sabi niya, as the Father has sent me, I am sending you. Verse 22, and with that, He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. And let me end here. Sabi niya, Jesus' sanctification is our authorization. Kaya po ibinigay yung Spirit is because the vessel is already sanctified. Kung paano hiningahan po ng Diyos yung tao ready to do the mission right now because of the blood of Jesus Christ, because of what Jesus Christ has done on the cross. God is authorizing you right now. You will go on the mission. Hallelujah. We are on a mission, mga kapatid. And right now, gusto ko po na tayo dumulog sa presensya ng Panginoon. Before I pray, kanina po inawit po natin yan. Sabi po doon, I'm gonna see a victory. Imagine, sige po, abang tinutugtog ni ate, I'm gonna see a victory. Imagine, kagaya ng mga alagad. Nung nakita nila si Jesus kasi they were overjoyed. Bakit? Kasi nakita nila, makakabalik kami sa misyon. Makakabalik kami sa misyon. Well, let's worship God. Let's sing this song. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Hallelujah. Lord, let there be revelation of what you have done on the cross.
Let there be revelation of the battle scars sa iyong mga kamay, sa iyong paa, sa iyong taligiliran. Lord, let everyone be overjoyed. Mapupuno kami ng kagalakan because, Lord, you are sending us. We're going to receive the Holy Spirit. We're going to receive the authority, the power once again. Hallelujah. To do the mission. Oh, thank you, Jesus. A victory, I'm gonna see a victory for the battle. For the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy, come on, let's imagine, oh. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy, come on. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Oh, let's pray. Hallelujah. Jesus died. And the enemy thought ito po yung defeat. But hindi alam ng kaaway, the death of Jesus Christ. This is the seed. Ito yung seed. And this is the seed of restoration for everyone na tatanggap sa aming Panginoong Jesus. Tatanggapin pananampalatayanan at sanctification is being given to us so that everyone will be able to go back to the mission. But right now, we come to you. We just want to surrender everything. Oh, Jesus, maramdaman po ng bawat isa your heartbeat. Maramdaman ng bawat isa how you sanctified yourself. Katawang tao ka, dinanas mo yung mga bagay na hindi mo naman dapat danasan. Lord, give us a revelation of what you have done on the cross. Let every heart be opened right now. Let every eyes be opened right now. Come on, receive your sight, receive the vision. See the revelation. See the revelation of the cross. See what Jesus Christ has accomplished on the cross. So that you will be sanctified. At in your sanctification, maranasan mo full authorization. God is authorizing you. Come on, receive it. Hallelujah. Ino-authorize ka ng Panginoon once again through our Lord Jesus Christ. Kung paano sinensya ng Ama, Jesus Christ is sending us once again. We are being sent on a mission. Hallelujah. And the Lord is saying, Jesus is saying, receive the Holy Spirit, receive the power. Receive the power. Come on, receive the power. You will win souls. You will make disciples. Come on. You will take dominion. Receive it, God. Receive it, guys. Receive it. Come on. Tanggapin mo yung authorization na dala ng sanctification ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Thank you, Lord. You are receiving something that we don't owe. We are receiving something that we don't deserve. Lord, hindi namin to deserve. But it is your grace, oh God. It is your grace para ibalik kami sa misyon. Para ibalik kami sa purpose ng aming buhay. Lord, we will be fruitful. Come on, receive it. You will be fruitful. You will multiply. You will replenish. You will take dominion. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, salamat. There is a restoration in the house. There is deliverance in the house right now. You are on a mission.
mission. You are on a mission. Come on, you are on a mission. You are on a mission. Gagamitin ka ng Panginoon. Everything will be provided for you. Ikaw ay dadalhin niya sa mga place na hindi mo pa napupuntahan. Dadalhin ka, iharap ka sa mga tao na hindi mo pa naaabot. Mga tao na dadalhin, na ilalapit mo sa Panginoon. At sila rin ay madidiscover nila ang purpose na kanilang buhay. And that is to extend your kingdom here on earth. And makikita mo, there's only the sanctification is the key. Sanctification is the key. Come on, dinadalisay ka ng Panginoon ngayon. Hallelujah. The blood of Jesus is washing over your life. God is sanctifying you. Hallelujah. Because you are part of this assembly. This is the sanctuary. Receive the portion. Receive your portion. Receive your portion. Hallelujah. Hindi aksidente, narito ka. Kaya ka narito ngayon. God wanted to sanctify you. Sinabi ng salita ng Diyos, no? If we walk in the light and if we have fellowship with other Christians, the blood of Jesus Christ is purifying us and cleansing us from all our sins. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong sanctification. We are now receiving authorization. Hallelujah. Come on. Receive the authority. Receive the power. Receive the power. Maraming salamat po. We will go on, Lord. Itutuloy po namin, Lord. I give a special prayer, Lord, sa lahat po ng mga nasa life class po namin. But I pray, Lord, that you will give them, Panginoon, Lord, a strong heart to go through the process, oh God, knowing that they are on a mission, Panginoon. Inihahanda mo po sila, pinaprepare mo po sila, they will become leader of leaders, Lord. Sila gagamitin mo para sa kanilang pamilya. The Lord, they will complete their 12. They will build their 144. They will be part of the nation transformation movement, Panginoon, dito po sa Pilipinas. Salamat po, Panginoon, sa ginagawa mo sa aming iglesia. Salamat sa mga leaders. Thank you, Lord, for all the primary 12 men and women. Salamat for the army. That alam ko po, Lord, you're raising up an army of leaders, Lord, na magpapastol, Panginoon. An army of leaders, Panginoon, na mag-harvest at magsesend ng mga manggagawa ng harvest, sa harvest field. Thank you, Lord, for this church. Thank you for New Light City Church. Alam po namin, we are a church on a mission. And we will continue to do the mission, Lord. This is our purpose. This is our vision. Alam po namin, you will provide, Lord. Salamat po. You're blessing everyone. Come on, receive what you are asking the Lord. Alam mo, ibibigay ng Panginoon lahat ng hinihiling mo sa Kanya. Because through your life, sa pamamagitan ng buhay mo, the name of the Lord will be glorified. The name of Jesus will be exalted. And you will be an instrument of change, of transformation sa bawat tao na makakonek sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, for blessing us for today's message, Panginoon, na alam namin we are on a mission. Yes, we failed, but because of the sanctification power of Jesus Christ, by the power of His blood, we are all sanctified, and we are now authorized, Lord. We have the authority of heaven. We have the authority of the righteousness of Jesus Christ, placing, Lord, in every heart right now, Panginoon, to go on the mission. Ito po yung aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hi, I'm Pastor Gideon Lopez. Thank you for watching. If you've been blessed by this message, make sure to like, leave a comment, and please subscribe to our New Light City Church YouTube channel. Together, let's bring this new light to others.